Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Kagabi habang naghahanda ako para sa ibabahagi ko sa inyo ngayong umaga, mayroon po akong nakita na isang video sa YouTube. Ang title niya ay From the River to the Sea. From the River to the Sea. Ito ay kwento tungkol, documentary siya. Ito ay kwento tungkol sa away ng mga Israelis at ng mga Palestinian na naging malubha noong nakaraang October 7, 2023 na kung saan inatake ng Hamas, teroristang grupo na namamahala sa Gaza, ang mga Israelis at marami silang pinatay. At gumanti naman ng mga Israelis. At ang ganti nila, kung gaano karami ang napatay sa kanilang mga kababayan ng mga Israelis, mas marami pa, times, I would say, 10,000, ang sobra pa doon ang ginawa nilang pagganti sa mga Palestinians. At makikita nyo po doon, kung bibigyan nyo ng panahon na panoorin ito, makikita nyo doon ang cycle of violence na walang katapusan. Ang konteksto ng mga Palestinian, inagaw nyo ang lupa namin, pinatay nyo ang marami sa aming mga kababayan, gaganti rin kami. At walang katapusan ng ganti namin hanggang sa mapalayas namin kayo dito sa aming lupa. Para naman sa mga Israelita, binigay sa amin ng Diyos ito. Biblical, divine, ang sugo sa amin na pamahalaan ang lupang ito. Kaya nga kapag pumatay kayo ng isa sa amin, mas malaki pa, mas marami pa ang papatayin namin sa inyo. So ganun po ang cycle of violence. At parang sabi nga ng ibang mga komentaryo at ng ibang mga tao na ini-interview nila, wala nang katapusan ang away na ito. Wala nang katapusan. Ilang henerasyon na ang nag-aaway. At hanggang ngayon, palubha at palala ng palala ang kanilang away. Ang tanong siguro natin, papaano ba tatapusin ang away na ito? Meron po tayong matututunan sa unang pagbasa. Ano po ang ginawa ni David kay Saul? Ibinigay sa kanya ng Diyos ang kapangyarihan na kunin ang buhay ni Saul sa gabing iyon. Si Saul, ginawa niya ng masama si David. Tinutugis niya, pinatay ang kanyang mga tauhan, at para kay David, wala naman akong ginagawang masama sa iyo. Pero sa pagkakataong iyon, ibinigay ng Diyos sa kanyang kapangyarihan ang kunin ang buhay ni Saul. Pero ano ang ginawa ni David? Ano ang ginawa ni David? Pinili niyang maging mabuti. Pinili niyang maging mabuti at panindigan ang kabutihan sa kaniyang puso at huwag suklian ng kasamaan ang ginagawang masama sa kanya ni Saul. Pinili niyang maging mabuti at panindigan ito. Kaya nga ang kanyang kinuha na lang ang sibat at ang balabal ni Saul. Now, kung pinakinggan natin ang ebanghelyo ngayong araw, siguro may iba sa atin na mapapaisip na, so ang ibig sabihin ba ng Diyos, kukonsintihin ko na lang yung taong gumagawa ng masama sa akin? Sabi sa ebanghelyo, kapag sinampal ako sa isang pisngi, ibibigay ko pa yung kabila. Konsintihin ko na lang yung masamang ginagawa sa akin. Konsintihin ko na lang yung mga taong gumagawa ng masama at hayaan ko na lang sila. Ganun po ba ang ibig sabihin ng Diyos? Marami siguro magtatanong sa atin, nasaan ang hustisya na sinasabi ng Diyos? Sabi nila, ang Diyos daw ay hustisya, pero nasaan ang hustisya na sinasabi sa ebanghelyo ngayon? O siguro kung palalalimin pa natin ng ating pagninilay, ano ba ang ibig sabihin ng hustisya para sa Diyos? Ano ba ang ibig sabihin niya? Siguro, pwede nating simulan ang ating pagninilay, sa pang-araw-araw nating pamumuhay bilang tao. Kasama sa ating kahinaan bilang tao, na ang ating prinsipyo ay mata sa mata, ngipin sa ngipin,
An eye for an eye, a tooth for a tooth. Kung ano yung ginawang masama sa akin, yun din ang isusukli ko sa kanya. Yun po ang kahinaan natin bilang tao. Yun po ang kahinaan natin. Kaya nga, ang cycle of violence ay hindi na natatapos. Dahil habang may ginagawang masama sa akin, susuklian at susuklian ko lagi ng masama ang taong gumawa sa akin ng masama. At ipapamukha ko sa kanya na ang ganti ay walang hangganan. Yun nga lang, kapag ito ang ating prinsipyo, nawawalan tayo ng pagkakataon na putulin ang cycle of violence. At para kay Jesus, hindi ganito ang kanyang itinuro sa atin at sa kanyang mga alagad. Nung ginawan ng masama si Jesus, ano ang kanyang isinukli? Ang kanyang buhay sa pamamagitan ng kamatayan sa krus. Ang inutang sa kanya na buhay, sinuklian niya ng kabutihan. At bawat isa sa atin na may ginawang utang sa Diyos dahil sa ating masamang ginawa, hindi sinuklian ng Diyos ng kamatayan. Inialay niya ang kanyang buhay. Pagpapatawad, mercy. Mercy. Sabi ni Pope Francis, ang mukha daw ng Diyos, ang pangalan daw ng Diyos ay awa. The name of God is mercy. Dahil ang Diyos ay awa. At para sa Diyos, ang kaniyang hustisya, hindi dahil kukonsintihin mo ang ginawang kabutihan, ginawang kasamaan ng iyong kapwa-tao sa pamamagitan ng paggawa ng masama sa kanila. Para sa Diyos, ang hustisya ay ang pananatili na maging mabuti sa harapan ng masama. Ang pananatiling mabuti tulad ni David sa harap ng masamang ginagawa sa atin. Now, hindi ibig sabihin na kinukonsinti natin na hahayaan na lang natin. Sa mga ebanghelyo, narinig natin si Jesus kung papaano sinabi niya na kailangan din natin i-correct ang ating kapwa-tao. Kailangan din natin itama kung ano ang mali na nandoon sa kanila. Pero ang pagtatama ng mali, hindi sa pamamagitan ng kamatayan. Kaya nga, sa ating simbahan, ayaw natin ng death penalty. Ayaw natin ng death penalty. Bakit? Sinasabi nila na ang simbahan kasi napaka mapagbigay at maawain. Ang taong masama naman ang ginawa, bibigyan pa ng kabutihan, gagawan pa ng maganda. Bakit ayaw ng simbahan ng death penalty? Dahil para sa simbahan, tulad ng Diyos, alam ng Diyos ang natura ng tao. Gaano man tayo kasama, mayroon pa rin tayong kabutihan sa loob ng ating puso. Yun ang sinasabi sa Ebanghelyo. Kung gumagawa ka lang ng mabuti sa mga gumagawa ng mabuti sa inyo, ano ang makukuha mo? Kahit ngayong makasalanan, kahit nga ikaw na masama, nagpapahiram ka sa kapwa-tao mo na masama rin at gumagawa ka ng mabuti sa kanila. Para sa Diyos, mayroon tayo sa natura sa ating puso na mabuti. At kapag pinatay mo ang isang tao, tinatanggalan mo siya ng pagkakataon na ipakita ang kabutihan na nasa kanyang puso. At yun po ang paalala sa atin ngayong linggo sa ating ebanghelyo. Ito ang paalala sa atin. Oo, nandun sa atin ang paghihiganti. Kapag ginawan ako ng masama, kailangan makaganti ako. Hindi pwede na hindi ako makakaganti. At kapag gumanti ako, kailangang maramdaman niya na mas masakit ang kanyang ginawa sa akin. Ipaparamdam ko sa kanya na masakit ang kanyang ginawa sa akin. Yun nga lang, kapag ganito ang ating ginawa, ang ating ginagawa sa ating buhay, hindi na natin napuputol ang paghihiganti. Hindi na natin napuputol ang paghihiganti. Pansinin niyo po sa ating sarili at sa buong mundo,
sa ating mga pamayanan, sa ating sosyedad. Ang cycle of violence ay nandoon na lang lagi, paikot-ikot na lang. Kaya nga para kay Jesus, para putulin ang kasamaan na ito, hindi ibig sabihin na kukonsintihin mo. But rather, itatama mo ang mali na ginagawa ng iyong tao, ng iyong kapwa-tao, sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa Kanya. Ang hustisya ng Diyos ay ang paninindigan na maging mabuti sa harap ng ginagawa sa atin na masama. Now, ang tanong, papaano ba tayo o papaano ba natin tinatanggap ang masasamang ginagawa sa atin? Siguro, maraming magbabalik sa ating isip ngayon. Sino ba yung taong gumawa sa akin ng masama? Sino ba yung tao na may utang sa akin? Sino ba yung tao na hanggang ngayon galit na galit pa rin ako? Ano ang ginagawa natin sa kanila? Anong ginagawa natin sa kanila? Binibigay ba natin ang pagkakataon ng ating sarili na ipakita sa kanila na mali ang kanilang ginagawa? Minsan kasi ang ginagawa sa atin, ang ginagawa natin kapag may kaaway tayo, lilihis tayo ng landas sa kalsada. Lalayo tayo, hindi tayo magpapakita. Di ba? Tayo pa ang nahihiya. Tayo pa ang nahihiya. At ang paalala ng Ebanghelyo sa atin, may mga taong gumawa sa atin ng mabuti, kausapin. Yun ang unang paalala sa atin ng Diyos. Ipaalala at ipakita sa kanila ang masama nilang ginawa. Putulin ang cycle of violence, gawan sila ng mabuti. At para sa isang Kristiyano, para sa isang Katoliko, isama sila sa ating dasal.